Baka yung design, mga kababayan nito, ay para sa tricycle at bisikleta lang. Diba? Hindi kaya ang truck, mga kababayan. Ngayon, nagtuturoan na at nagugas kamay na yung mga DDS na una, pinagmamalaki nila yung tulay na pinagawa. Hindi daw, mga kababayan, nire-report ng bias media yung pinagawa ni Tatay Digong. Ngayon na nag-collapse, tinuturo si Pinoy at sinisisi yung ating administrasyon. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kwentong katatawanan muna po tayo. Kwentong kabayo. Ano yan, Mr. Maravillas, na kabayo mo? Padala po ito ni Allrich Natab. Baliktad yata pangalan nito. Taga Quezon City. May isang lalaki daw, napakahilig sa kabayo. So naganap siya po ng kabayong mabilis tumakbo. So pumunta siya sa may maraming pag-ari na mga kabayo na pangkarera, matulin tumakbo. So sabi ng lalaki, pare, alin dyan yung pinakang matulin mong kabayo? Bibilin ko. Ito niya yung bagay sa'yo. Talagang matulin ito, itong puting kabayo na may marka sa noo. May itim sa noo. O di sige niya, bayaran ko na. At nang masubukan, nang maiwi yung kabayo po, sinubukan niyang patakbuhin yung kabayo. Pero, naka-5 palo na siya, mga kababayan, sa puwitan ng kabayo para patakbuhin. Ayaw gumalaw po ng kabayo. So nagreklamo siya, pinatawag niya yung may-ari. Yung binilan niya ng kabayo, pinatawag niya. Bakit niya, parang niluluko mo ako. Sabi mo, niya, mabilis itong tumakbo. Sinubukan kong patakbuhin, nagka-5 palo na niya ako. Ayaw gumalaw. May sikrito niya yan, sabi ng may-ari. Dumigdikaan niya ng ng 5 siling labuyo. Pagkatapos, itapal mo niya sa puwit ng kabayo. Iyon ang ginawa niya. Kumuha siya, mga kababayan, ng 5 sili ng labuyo. Tapos, tinapal niya sa puwit ng kabayo. Kumaripas yung... Kumaripas yung kabayo po. Ang bilis niyang takbo. Ang problema po, hindi pa man siya nakasakay. Iniwan siya ng kabayo. Hindi na niya mahabol. Sabi niya doon sa may-ari, paano ko anya masasakyan yun? Ang bilis na niyang tumakbo ng kabayo. Ganito anya yung gawin mo. Kumuha ka din ng sili. 10 sili anya. Siling laboyo. Dikdikin mo. Tapos, ipahid mo din sa puwit mo. Para mahabol mo yung kabayo. Magatakbo ka ng mabilis. Lang niya itong siya, matindi itong kwento, mga kababayan, na sinir sa atin. Kwentong katatawanan ni Allrich Natab dyan sa Quezon City. Matik na, 200. Padala mo yung GCash number mo para mapadalan kita ng 200. Kasama ka rin sa ating monthly raffle. 5,000 po ang price. Sa grand draw, 10,000 po sa December. At may iba pa tayo mga prizes. Pasok ko na rito para sa raffle draw. Dito na po tayo sa ating seryosong kwento. Talagang seryoso po ito. Kasi ito yung tulay, mga kababayan, na pinagmamalaki ng mga DDS. Kung bakit daw, nag-inanakit pa sila sa mainstream media kung bakit daw hindi kinocover yung build. Napakagandang project po ni Tatay Digong, sabi po nila. Ito, post ng mga DDS. The best ka, Tatay Digong, August 26, 2019. Santa Maria, Cabagan, Isabela Bridge. Thanks to PRRD. Landmark Bridge in Isabela na hindi binabalita ng mainstream media. Basta bayad media, asahan mo, walang balita na maganda. Kaya kampi sila sa dilaw dahil maraming pera pambayad sa kanila.
Mabuhay ang Duterte administration. Ayan po. Ngayon, nagiba. Nagiba, mga kababayan. Dinis-on ngayon. Itinuro si Pinoy. Di ba niya, sinimulan na niya ito, 2014 pa. Pagkatapos, yung ating administrasyon, si PBBM, kasi niya, yung retrofitting, ginawa noong 2023, nagiba po. Yan o. Mga kababayan, yung pinagmamalaki na project ng mga DDS, project daw ito ni Tatay Digong nila. Report ng Philstar, sabi dyan, look, the Kabangan, Santa Maria Bridge in Isabela Province collapsed on Thursday night. Authorities counted 6 victims, including a minor who incurred severe injuries. There were 4 vehicles caught in the bridge, including a truck. Ayan po. Yan ang pinagmamalaki nila, mga kababayan. Ngayon, biglang dinis-own. Itinuro si Pinoy kasi nagsimula ito 2014. Yung full swing ng construction nangyari po kay Tatay Digong. Pinagmalaki pa nga po ni Mark Villar, DPWH Secretary. Yan the Northern Forum's post. Look, ongoing construction of the Kabagan Santa Maria Bridge in Isabela Province, the 640 million landmark bridge of the DPWH under Secretary Mark Villar is expected to be completed in 2019. O yan po. Kaya sabi po ni Jollibog o Jollibag, noong 2019 niya, bakit daw di binabalita yung project ni Duterte? Pero ngayon, nagiba, project na daw ni Noynoy at kasalanan ng contractors. Biglang nangugas kamay, mga kababayan, yung mga DDS. Na-document po. Ayan sabi dito sa report ng Philstar. According to a report from the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Kabagan, the bridge connecting the towns of Kabagan in Santa Maria partially collapsed at around 8 p.m. Naisugod agad ang 6 na biktima sa Milagros Albano District Hospital na nagatamo ng mga minor injuries maliban sa isang bata na nagkaroon ng severe injury na agad na dinala sa Cagayan Valley Medical Center, sabi po ng isang opisyal. 4 vehicles were caught in the collapse, a truck carrying stones, 2 sports utility vehicles, and a lone motorcycle. Authorities have not yet located the truck driver and the porter. Pero yung latest report ngayon, nag-surrender na daw po yung truck driver na naging kausa ng pag-collapse ng tulay na pinagawa ni Digong. Nagsimula panahon ni Pinoy, pero yung full blast construction nangyari panahon ni Digong sa kanyang build. Na ngayon, ang meaning na ng build, yung BBB, built bridge, bumagsak. BBB pa rin po. Ito yung latest report, sabi dito sa Inquirer. The driver of the truck suspected to have caused the Kabagan Santa Maria Bridge collapse voluntarily surrendered to the Kabagan Police Station at 7:30 a.m. today, February 28. In an interview with Radyo Pilipinas to Gigaraw, Kabagan Police Station Chief Police Major Merwin Villanueva says the driver flees out of fear. In his statement, the driver claims that a guard allows him to pass as another truck is also permitted to cross. The truck is en route to a construction project in northern Isabela carrying heavy rocks when the accident occurs. Authorities along with the Bureaus of Designs and Construction of the DPWH Central Office continue investigating the incident and assessing the collapse. Yan po, ang bigat po ng truck na dumaan. Sumuko na daw sa polis.
Ayan yung truck mga kababayan. Baka yung design mga kababayan nito ay para sa tricycle at bisikleta lang. Diba? Hindi kaya ang truck mga kababayan. Ngayon, nagtuturoan na at nagugas kamay na yung mga DDS na una, pinagmamalaki nila yung tulay na pinagawa. Hindi daw mga kababayan, nire-report ng bias media yung pinagawa ni Tatay Digong. Ngayon na nag-collapse, tinuturo si Pinoy at sinisisi yung ating administrasyon. Nagpakita pa ng ebidensya. Ayan po, yung pizza niya dyan, 2023 bagaan niya Implementing Agency DPWH, Regional Office Number 2, Source of Fund, Fiscal Year 2023. Yung project po, retrofitting, strengthening. Ibig sabihin, talaga po defective yung pundasyon, kaya ni-retrofit. You see? Kabago-bago pa napagawa mga kababayan, katatapos pa lang 2019 yung completion na sinasabi. Yan malinaw po. Expected to be completed 2019. Sabi ni DPWH Secretary Mark Villar as published ng Northern Forum February 5, 2018. Yan po. So malinaw po, substandard yung pakagawa, mga kababayan. Ngayon, dinidisona nila. You see? Ito yung announcement, mga kababayan. Name of project. This is where your taxes go. Ang project po, retrofitting, strengthening Cabagan, Santa Maria Bridge along Cabagan, Santa Maria Road. Location Cabagan, Isabela. Ang contractor, Interior Junior Construction. Date started ng retrofitting May 26, 2023. Ang contract cost ng retrofitting, strengthening, 274,886 pesos. 886,456 pesos and 62 centavos. Source of Fund, Fiscal Year 2023, GAA. Madaling sabi, kabago-bagong tulay, kailangang i-strengthen, kailangang i-retrofit yung pundasyon mismo. Madaling sabi, substandard kasi, yung tulay mga kababayan mismo, mahina yung pakagawa. Kaya bumagsak. Naintindihan na ninyo. Ngayon, yung mga DDS, itinuro po. Kasi yung simula, mga kababayan ng project, 2014. Natapos ngayon, yung retrofitting, sabi, sarado pa yun dati. Or kinokontrol, mga kababayan, yung pagdaan ng mga mabibigat talaga. Pero inalaw ng gwardya. Ngayon, bumagsak kasi napakabigat ng truck. Ibig sabihin, talagang mahina yung tulay, yung pakagawa. Kasi dapat, mga kababayan, kaya kahit malalaking truck, mabibigat na truck, isa man lang na truck mga kababayan yun at isang... dalawa pala, sports utility vehicles at saka isang motorsiklo, bumagsak na yung tulay. Malinaw mga kababayan, mahina yung pakagawa ng tulay. Yan po. May caution po. Open for light vehicles only. Cars, jeepneys, van, tricycles, and motorcycle. So bawal mga kababayan yung truck. Yung design sa maliliit lang. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Hindi man po, joke man lang po. Pwede dyan yung mga malalaking truck. Kaya lang, nakita po, may diferensya nga yung pagkagawa. Kaya, ni-retrofit, ini-strengthen siya. Na-discover na may diferensya yung pagkagawa ng project po. May nagpuwersa na dumaan. O di sino niya, Mr. Maravillas, ang dapat sisihin? Yung original na nagpagawa. Alam na ninyo kung sino. Ngayon ongoing construction of the Cabagan Santa Maria Bridge. The 640 million landmark bridge of the DPWH under Secretary Mark Villar. Panahon ni Digong.
Kaya mga DDS, huwag kami ngayon na nagiba yung tulay na dati pinagmamalaki ninyo at sinisisi pa ninyo yung mainstream media kasi bias hindi kinocover. O ngayon na nagiba, tinuturo ninyo si Pinoy at saka yung ating administrasyon na nire-retrofit sana, in-strengthening yung project. Kailang hindi talaga kinaya po kasi may na nga po yung pakapagawa ng original na nagpagawa. Nagets na ninyo? Kaya tigil-tigilan kasi ninyo ang inyong pangbubuska, yung inyong masyadong pagyayabang, niyayabang ninyo, na sobra ng yabang. O ito ngayon, yung pinagyayabang ninyo na tulay, nag-collapse. You see? Yes, sabi ng mga nag-react, poor standard of work due to corruption. Corruption at its finest. Sabi dati, first ever in the Philippines, a world-class bridge in Isabela. Sabi ni Malu Reyes, is this an evidence of corruption, substandard construction, due to 40% of the budget being pocketed of government officials? Sabi ng isa pa, 9 years na binild yung bridge just to collapse, malamang masisi yung truck na dumaan. Grabe ang budget, 1.25 billion pesos. Hi Pilipinas, masarap umupo sa gobyerno talaga. Sabi ni JPB, 1.2 billion worth of bridge that is not safe for traffic. Looks like it is the most expensive footbridge ever made. Newly constructed, then immediately underwent retrofitting works, yet still collapse. The incompetence is just on another level. So, tamimi kayo ngayon, mga DDS. Paya kayo. Yan kasi. At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.